Hello everybody, good evening po. Ganda pa po kayo sa gabi. In today's episode 144, no po, sa ating Strange Love, tatawagin natin ito sa pamagat na di baling sobra, wag lang kulang. Mga kaparts at saka mga ka-eye watcher ko, ang katagang ito o ang salita nito ay nakaugalian na ng mga kapwa Pilipino. Okay? Nababanggit ito sa maraming kadahilanan. Okay? Tulad ng halimbawa ay handaan sa may kaarawan, no? Sa paglagay ng gas sa kotse o motor, o kaya naman pagbili ng mga bagay at iba pa. Sana all. Ayan. Kung baga mas mainam na pong bumili ng quality products kaysa sa quantity. Mahal nga po ang quality products pero siguradong pangmatagalan ang pakinabang po nito. Ang quantity naman no ay marami nga, tiyak ko marami kang pagpipilian. Kaya lang, syempre hindi maiwasan na madaling masira. Mas maganda pa rin bumili ng branded kesa sa local. Ika nga no, katitipid natin no, lalong lumalaki ang ating mga gastos, no. Sabi nga nila, kung ang China ay great imitators, ang Pilipinas naman no po ay great pretender, habang ang Amerika naman ay great leaders. Ngayon ang pagbabahagi ko ay batay sa aking pananaw. Okay? Na ang Biblia ay hindi sinasaliksik upang masabing ikaw ay matalino. Hindi rin po batayan ito para ipagmalaki. Noted in copy tayo dyan ha. Sana all. Ayan. Ang Biblia para sa akin ay salita ng Diyos. Lahat nga po ng tanong ng tao ay nasa Biblia. Kaya tinuturuan tayo na isa puso natin ang salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng tunay na pag-ibig sa puso at magkaroon ng kababaang loob ng Diyos para may respeto natin ang bawat isa at makasunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Edi wow. Yan. Ika nga po natin mga kaparts at saka mga ka-eye watcher ko, no? Di baling sobra kang magmahal kung ikaw naman ay tumutulong sa kapwa at inahandog mo o maghahandog ka ng pag-ibig sa kapwa kahit ikaw ay ginagawaan ng masama ng iyong kapwa. Basta wag ka lang magkulang o kulang sa kaalamanan sa salita ng Diyos, dahil nga because of lack of knowledge people will perish. Check po tayo dyan, noted and copy yun ha, dahil sa ating far out tanungan portion, no, ang tanong sa atin ng ating estudyante at saka viewers, no po, sino ba si Jesus? Siya ba ay tao o Diyos? Number 2 po, ano po ba ang dapat piliin? Pag-ibig o relihiyon? Ayan. Para sa inyong kaalaman po, si Jesus ay totoong Diyos na buhay. Okay? At totoong anak po siya ng Diyos. Anak ni God. Okay? May kasabihan nga po tayo, no? A true leader unites people, not divide them. Do not find faults, but find remedies. Do not sow hates, but cultivates love. Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Okay? Para lalo nating maunawaan, pakinggan po natin ang salita ng Diyos sa 1 Kabanata 4, talata 1. Okay? Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ng bawat nagsasabing sumasa kanila ang spiritu. Sa halip, subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang espiritong sumasa kanila, sapagkat maraming bulaang propeta ang lumilitaw sa sanlibutan. Okay? Ayan. So dapat po tayo mag-ingat. Okay?
para lalo nating maunawaan, pakinggan naman natin ang mabuting balita sa John chapter 3 verse 16, o yung tinatawag natin ng favorite ng lahat. Okay, yung John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya at hindi mapahamak, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas sa pamamagitan niya. 2 beses po no, sinabi dito, bugtong na anak, at saka Diyos ang kanyang sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ayan, okay? Talagang sa isang kabanata no po ay sinabing nga po ng Diyos Ama, no, na 2 beses bugtong anak, no, at sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ayan, para lalo nyo maintindihan na itakil ko na po ito, no, panoorin nyo po yung episode 134, sino ba si Jesus sa buhay ng tao. Ayan, para lalo natin maunawaan. Dagdagan pa rin po natin, hindi ako titigil. Okay, sa John chapter 1 verse 14 sinasabi, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Okay, walang iba kundi si Jesus. Okay, nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang itong bilang bugtong na anak. Ayan. So, klarong-klaro po okay, na ang Panginoong Yesus siya ay Diyos na buhay, okay, na bugtong anak ng Diyos. Ayan, mga kaparts at saka mga ka-eye-watcher, no, based sa aking experience, nasabi at narinig ko na po ito, na ang kanilang pananaw, no, na ganun din ang tanong nila, na sino ba si Jesus? Siya ba ay tao at hindi Diyos, no? Dahil ang kanilang alam o kaya ang turo po sa kanila na ang sinasabi nila, no, na mga katanungan, no, na pumapayag ba ang Diyos na maging tao? Ayan. At ipapaliwanag pa nila sa inyo ang salita ng Diyos, no, tungkol sa kay Prophet Hosea. Ayan, paborito ko pa naman yun pagdating sa pag-ibig, no, sa kabanata 11 talata 9. Hindi ko sinasagawa ang kabangisan ng galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ayan. Okay, common sense lang po, no? Ika ko nga po the truth hurts in order to heal us, no? Hindi pa ho kasi sinisilang ang Panginoong Jesus o nilalang noong sinabi iyon. Okay? Hindi pa ho sinisilang ang ating mahal na Birheng Maria noong mga panahong iyon. Subalit, diyan na nga tayo napunta, no po, yung usapan na yan. Okay, mamaya ipapaliwanag ko rin ayon sa lumang tipan. Okay, sa aking pananaw, ito'y disrespect, no, sa Panginoong Yesus na nakatikim ng kalupitan ng tao sa pamamagitan ng kahit na siya ay walang bahid na anumang kasalanan, no, pinahirapan pa rin siya ng mga sundalong Romano, no, inalimura ng mga Pariseo at Iskriba at ang kanyang kababayan, pinako sa krus hanggang maubos ang dugo at muling nabuhay mula sa patay. Okay, ipinatotoo na siya ay tunay na bugtong na anak ng Diyos at wala ng iba. Okay, ito po yan sa lumang tipan Sa Exodus po, kabanata 7 talata 7, ang sinasabi ng Panginoon kay Moises, no, tignan mong ginawa kitang Diyos kay Paraon at si Araon na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Kung naiisip nyo po, no po,
Ayan, okay. Walang laban si Haring Paraon kay Moises dahil kapiling niya ang Diyos at nakita nila yung the wonders or the greatest wonders of God, no? Diyan nga yung hinati yung dagat para makatawid sila. Ano pa, sa kawikaan po sinasabi rin, no, sa Kabanata 26 talata 4 sinasabi, huwag mong sagutin ang mga mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan, baka ikaw naman ay maging gaya rin niya. Okay, ang Diyos po ang nagsabi nun. Pero ika ko nga po, no, ang hindi umiibig sa Panginoong Yesus ay hindi kumikilala sa Diyos Ama, pero alang-alang na lang sa kapatiran at pag-ibig, no. Kinakailangan ko pong ipahayag sa inyo, lalong-lalo na para sa mga anak at saka mga kabataan, na wag silang maging mangmang at maguluhan na ang Panginoong Yesus ay talagang tunay na Diyos. Kaya dapat tayo ay magpasakop sa Kanya tulad ng Ama sa Kanyang asawang babae. At ang asawang babae ay gayon din naman na nagpapasakop sa Kanyang asawa. Okay, pakinggan natin ang Mateo 11, no? Talata 27. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay, no? Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At yaong marapating pagpapahayag ng anak. Yun, klaro-klaro po tayo dyan, ha. Kaya kung ako sa inyo mga kapards at saka mga ka-iWatcher, no po, ayan, okay, para din sa mga mamahayag, no, at mga naghihikayat o taga-akay pa man, dapat makita sa inyo ang Espiritu ng Diyos sa gawa at hindi sa salita. Ayun, kilalanin muna ninyo ang Panginoong Yesus sa inyong buhay. Gamitin nyo po ang inyong mata, okay, at ang inyong puso, ayan, okay, no, at huwag ang isipan na maraming napapahamak sa inyo. Huwag kayong magkulang, huwag magbawas, at huwag magdagdag sa salita ng Diyos. Okay? Sa number 2 pong tanong, no, ng ating viewers at saka estudyante, no. Sagot sa katanungan ay ano ba ang dapat piliin, pag-ibig o relihiyon? Depende po sa inyo yan. Pero kung hinihikayat ka o inaakay ka, no, para sumapi at para mabuo ang iyong pamilya, choice nyo po yan. Pero iba po ang will ni God, na dapat paniwalaan pa rin natin na ang Panginoong Yesus ay bugtong na anak, no? Ayan. Okay. Kung sapilitan naman po ang o pwersahan ang ginagawa sa inyo, no, hindi po galing sa Diyos yan. Dapat po kasi pinagkakasundo muna kayo, no, bago kayo humarap sa altar, pinagbabati o ganun. Kumbaga, napakasimple lang po ng buhay at huwag gawing komplikado, kasi ang buhay ay biyaya ng Diyos at hiram lamang. Okay, kaya hindi mo nang kailangan ng kagalit. Ika nga kapag may kagalit ka, pumunta ka lang doon, mag-usap kayo at magbati. O kung di naman, magsama pa ng isa para merong witness, no? Ano ba ang mas mahalaga, katawan o ang kaluluwa? No po, kayo na po ang sumagot. Mas mahalaga ang alok ng pag-ibig ng Diyos, no, kaysa sa tao. Ang nais ng Diyos ay makilala natin siya ng lubos at ibigin nating tunay. No po, kung naibigan nyo po ito, okay, paki-subscribe lang po ako sa dalawang YouTube po natin na Francisco Reyes at saka James Reyes. Okay, maraming salamat po. Okay, at sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. Amen. God bless us all.